So what's up mga kahab? So for today's vlog, ang gagawin natin is aakyat tayo ng bundok. So namiss ko tong gantong activity kasi matagal-tagal na rin tayong hindi nakakaakyat ng bundok. So yun, yung natin, aakyatin natin is mababa lang naman. So nasa 300 meters above sea level. So dati na nating naakyat yun. So yun yung tinatawag na Ibid. Na-vlog na natin siya, yung lugar na yun. Yung mga kasama natin is nauna na doon kanina pa. So tayo, susunod tayo sa kanila. So ang oras is nasa 8:30 ng gabi. So magna-night trek tayo ngayon. So may dala tayo dito mga flashlights. Ayan. So magnetic na ilaw para sa natin, vlogging. Stand lang natin GoPro. Ito yung camera natin, action cam, and then cellphone, yun yung isa sa mga pangunahing gagamitin natin. Tapos itong stabilizer ng DJI. So yun, sa loob nito is yung mga gamit natin, damit, mga pamalit natin, pag-akit natin pagrating doon. Tapos duyan, tsaka tarp. So maglalatag tayo ng duyan doon. So hopefully meron pa tayong matatalian ng duyan. Kasi yun nga, gabi na, maraming umakyat ngayon kasi season ng akyatan. Today is March 28. So, tayo ngayon? Thursday. So, yun. Tulad nga sinabi ko, maraming umakyat ngayon. Nagdala rin tayo ng sombrero kasi maulan. So, pasiguro. Tapos, yun. Face mask para dun sa pag natulog tayo, dahil duyan nga tayo. Yung duyan natin is may net. So, isa rin to sa mga katulong para makatulog tayo ng mahimbing, hindi tayo lamukin. And then, yung makapal na pantalo natin, tsaka jacket. So, yun. Pack up ko na to. Update na lang ako mamaya pag naakit na tayo. So, asahan natin na madilim yung vlog natin ngayong gabi. So, yun mga kab, update ako mamaya. Good evening po. So ayun mga kahaba, andito na tayo sa paanan ng bundok. So andito tayo ngayon sa barangay Sugod. So shout out sa mga nila, barangay officials, tsaka barangay Tanod. Kasi nagpapalagbok sila rito. So para sa safety yon ng mga umaakyat, para may record sila. So ayun, medyo madilim, hindi muna tayo gumamit ng flash kasi tayo dun sa mga nagji-duty. So ayun, mula rito hanggang dun sa pupuntahan natin is nasa, sabi ko nga kanina, nasa 300 meters above sea level. So mag-isa lamang tayong umaakyat. So yun, naka-chinelas lang ako kasi sabi ng mga kasama natin na nandun sa taas is medyo maputik daw yung daan. So hindi na rin ako nagsapatos kasi maulan kanina. So sana hindi na umulan. So yun, update ako mamaya mga kahab.
So ayun mga kahab, you know, so ang oras natin is nasa eksaktong alas 10 ng gabi. So wala pa tayo sa kalahati. Ayan nga pala yung bayan ng Virac, ano, solid. So ayun mga kahab, kung mapapansin nyo, dami na nating pawis, tinihingal tayo, hindi na kasi tayo sanay umakyat. Tapos yung dala nating bag, more or less na sa ano to, 15 kilos sa estimate ko. So andito rin kasi yung mga, syempre andito yung mga gamit natin, tsaka pagkain, tsaka rin tubig. So yun, maraming salamat kay Mrs. sa pagpayag at pag-asikaso bago tayo umalis. Ano, dilim mo. Oh. So importante pa rin na gumamit ng ano, flashlight, kasi isa sa mga katulong rito is yung nga nagbibigay liwanag, hindi nakikita natin yung daan. Baka may makasalubong tayo or madaanan na ahas o anong paman na pwedeng maka-disgrasya sa atin. So ayun mga kaba, upon checking sa cellphone natin, so nasa almost 200 meters above sea level na tayo. So konti na lang, makarating na natin yung lugar kung saan tayo magka-camping. So kaya pala madulas tong daan, kasi yun, ginamitan ng heavy equipment itong ano, lupa para mapantay. Kaya lang maulan yung panahon, kaya yun, naging makinis yung daan. Madulas talaga siya mga kahab. Nababanat yung ano natin, Durawalk. Durawalk baka naman. So yun, kailangan natin maghanap ng magandang daan. Buti na lang at merong buwan, yun, no? So isa siya sa mga nagbibigay ng liwanag sa atin ngayong gabi, maliban dito sa flashlight natin. So yun, meron din ditong pesto. Yan. So ayun mga kahab, itong bundok na palang inaakyat natin is sakop siya ng Barangay Santo Niño, Virac Catanduanes. Pero sa paanan ng bundok is sakop naman siya ng Barangay Sugod. So sakop pa rin ang munisipyo ng Virac. So bali nandito tayo sa boundary nila. Ay, putik talaga mga kahab. Shit. Grabe. Yung nakikita nating mga bumababa is nakapaan na sila. Sana hindi tayo mahulog dito sa bangin. So yun, may mga bumababa pa nga mga kahab. So yun mga kahab, may mga nakasalubong tayo dito. So mga umakyat sila. Anong oras kayo umakyat mga sir? Ano po? 6 po. 6 na ng ano? Pero mga 7 na po kami umakyat. So wala naman kayong planong ano, no? Mag-overnight doon? Wala na. Turo na lang po. Madami bang umakyat? Dahil sa taas. Ayos. So ayun, maraming salamat, ingat kayo sa pagbaba. Yes, motorista, ano nyo? Sa Facebook. Salamat, ingat. May shoutout ka brother? Wala po. Wala. Ingat, mga tagasan ka mo? SIB po. SIB, sige. Mga tagasan ni Isidro Village sila. So shoutout sa mga bagong kahab natin dyan. Yes. So ayun mga kahab, dito sa parting to, kung saan kasalubong natin yung mga tropa natin, mga bago nating kahab, is dito yung daan paggaling naman ng Santo Niño, Virac. Ang daan na ito is mas mababa, mas maiksi kung sa ano, paakyat at pababa, kaya lang mas matarik naman siya, tapos mas makipot yung daan. Kita nyo naman yan, no? So kung magtataka kayo kung bakit ganyan yung daan, yung daan na yan is may mga dumadaan talaga dyan.
Yan o. Kaya naukaya ng ganyan. So hindi ko na-explain. So ayun mga kahab, andito na tayo sa Ibid. So pupunta na lang tayo dun sa kabilang bundok, kabilang burol. So nakapagtanong-tanong dito tayo sa taas. So tinuro tayo nandito yung daan. Kasi syempre gabi na at isang beses pa lang tayo dalawang beses pa lang tayo nakarating dyan sa Ibid. So paiba-iba yung ng daan. Kasi nung pumunta kami dyan dati, hindi dito yung daan. So medyo madulas. Ayan. Tawag dito. Agi po. Salamat po. Thank you. Shit. Putang ina. Ay, sorry. Ang paa natin mga kabo. Puro na putik. Dulas. So yun, yung mga umaakyat nga pala rito. So hindi lang puro kabataan. May mga matatanda rin. May pamilya. So yun, meron din dito mga kabo. Yung iba, ang ginagawa nila, putang dulas. Yeah. Okay, po. So ayun mga kahab, parang nagsisisi tayo na nagtsinelas tayo. So tingnan nyo naman yan, oh. So yun, nagtanong-tanong ulit tayo. So yung iba, imbis na maglatag ng tent, so tumuloy na sila sa mga tinatawag na tugod. So yung tugod, yun yung pansamantalang tirahan ng mga abaka stripper dito sa bukid, para meron silang silungan kapag umuulan, lutuan ng pagkain. Yun, tumutulay tayo mga kahab. Yun, parang naaalala ko na to. Hanapin lang natin yung ano rito, sapa, at maghuhugas tayo ng paa. So yun, malapit na tayo mga kahab. After 30 minutes na pag-akyat, narating na natin tong Ibid. So hahanapin na lang natin yung mga kasama natin. Finally mga kahaba, andito na tayo sa ilog, ay sa sapa. Botex talaga. Yan o, hugas muna tayo ng pa, tapos akyat tayo dyan. So dyan sa unahan is, kung napanood nyo na yung vlog ko dati, kung matagal na kayong subscriber, is dyan tayo naligo. Yan sa unahan dyan, meron dyan ng ginawang paliguan tsaka igiba ng tubig. So yun mga kahaban, dito na tayo sa campsite. Nice. Wow, daming nag-camping ngayon. Solid. Yan, hanapin natin yung mga kasama natin. So yan naman mga kahab, yung dito sa kabila, oh. Yun nyo. Madilim, huwag tayong mag-iilaw kasi respeto sa privacy ng mga umakyat. Baka hindi nagpaalam yung iba. Parang nandito sila sa dati. Yun, ito yung dati nating campsite. Kiw! Uy, ako si Dave. Hello. Mga kasama natin dito, sila Bayaw. Hey, napakaangas. Kailangan ko lang tukad. Sige. Bababa ko lang mga kab yung ano ko. Bag. Nag-set tayo nito bago. So, ito yung pasalubong natin sa mga tropa natin dito. Labayaw. Mga kab natin kasi hindi naman tayo umiinom. Kaya mako. Ay, buksin na yan. Thank you. Mga balot. Yes. Nice. Thank you. Matik.
kab. So tayo sa campsite ng Ibid. So ayan na, IT 360 ko kayo. Yan. Ayan, may mga bisita tayo dito. Umakyat sila ng alas 4 ng umaga. Yan. Shout out, mami. Nice. Kinaya nila. Ito pa, oh. Kuya. An si Ate Jeda. Sila yung nagsama-sama para makarating dito ngayong umaga. So, ayun mga kahab, kakatapos lang namin mag-pack up dito sa nilataga namin. So, dapat malinis yung ano natin, aalisan na lugar. Yan o. So, yun, safe mga kahab. So, ayun mga kahab, pababa na kami ng bundok. So, yun nga pala, kung mapapansin nyo dito sa likuran natin, yan yung tower ng Smart at saka GMA dito sa Virac. So ayun mga kaba, inabutan na nga tayo ng malakas na ulan. So medyo challenging yung kababa natin kasi madulas yung daan dahil nga sa basa at maputik. So ayun mga kaba, andito na nga tayo sa mismong daan. Yan o, yung dinaanan natin kagabi. Papunta ng tower mga kahab. So yung mga kasama natin. Woo! Kung nakikita nyo, yan yung Virac proper. So pababa na tayo. So ayun mga kahab, magbibigay naman tayo ng tips. So ibibigay ko sa inyo yung tinatawag na 7 principle of leave no trace. So, number 1 dyan is yung tinatawag na plan ahead. Yun. So, pinaka-importante yan mga kahab. Dapat planuhin natin bago tayo umakyat o bago tayo tumungo sa isang lugar para at least naka-prepare tayo. At yun, planado yung gagawin natin. Walang kulang pagdating sa taas kasi yun nga, mahirap na umakyat na may mga kulang kang kagamitan. So pasalamat pa rin tayo sa mga kasama natin kasi halos kumpleto na yung dala nila. So personal na lang na ano, tayo na lang yung kulang, kumbaga. So yun, pangalawa naman is yun, travel and camp on durable surface. So yung napagkampingan naman natin is durable naman. Unang-una, huwag tayong maglalagay or magka-camping sa lugar na malapit sa ilog. Lalo't gabi at maulan, hindi natin mamamalaya na pwedeng tumaas yung level ng tubig. Lalo't umuulan. So, delikado yun mga kahab. So, sunod naman mga kahab, dispose your waste properly. So, dapat yung mga basura natin or yung mga ginamit natin is dadalhin natin yan bababa. Kasi walang maglilinis niyan para sa atin or para sa inyo. So isa yan sa mga ano na dapat dadalhin natin yung mga waste natin, mga pinaggamitan, pinagkainan. Ano man basura, pwede rin nating pick upin yung mga basura na madadaanan natin sa daan. So yan, number 4 principle, leave what you find. So, ibig sabihin ng leave what you find, kung ano man yung makita natin or makuha natin dun sa lugar or sa pagdadaanan natin, isayaan lang natin. So, wag natin papakialaman yun. Halimbawa, kung ano man yung mga halaman or insekto or ano pa man, wag natin papakialaman yun mga kahab. Kasi belongs talaga sila sa nature. So, yun, pang-5 naman natin is minimize campfire impact. So isa na dyan is yung bawasan natin yung pagsusunog or pagsisiga sa mga lugar
na pagkakampingan natin. Kung saan tayo nagkakamp. Mas mabuti na magdala tayo ng sarili nating cooking equipment. Katulad ng butane. Less hassle yun kaysa gagawa tayo or maghanap pa tayo ng kahoy para magsiga at dun tayo magluluto. Kasi isa sa mga ano yan, ma-timingan natin na medyo mainit yung lugar. So, pwede nating masunog yung kabundukan mga kahab. Aksidenteng masunog. Hindi naman natin sinasadya, hindi naman natin gusto. So, pwede nating masunog yung kabundukan. So, minimize yung pag-create natin ng mga fires. So, number 6 naman, respect wildlife. So yun, isa sa mga importante na wag natin papakialaman yung mga wildlife na matatagpuan natin sa isang lugar. Pwede nating picturean, wag lang natin dadalhin sa baba. Kasi yun nga, bilang wild, sanay sila sa kabundukan. At sa tingin natin, mahirapan sila mag-survive sa baba. So last, natin, 7th principle, yung pampito, be considerate to other visitors. So yun, ibig sabihin ng mga kahab, hindi lang tayo yung umaakit ng bundok. So irespeto natin yung iba, kapwa nating mga umaakit ng bundok. Nais nating pasalamatan yung Live Life Outdoor Adventure para sa principle na yun. So lagi nating dala-dala yung nila. Pasalamatan rin natin tong shirt natin tsaka kagabi. So puro yan ng Live Life. So, maswerte tayo kasi naging bahagi tayo, lalong-lalo na ito, na event. Naging bahagi tayo ng event na to. So, maraming salamat sa Live Life Outdoor Adventure. Keep hiking, mga kahab. You know, tingnan nyo naman yun. Oh, napakaputik mga kahab.